santo, si San Lorenzo Luis. So I will now go down and the choir will start singing. Maraming salamat po.
Luis. Magsibuko po ako. Si San Lorenzo Luis ay pinanganak noong taong 1600 sa Binondo, Manila. Ang kanyang ama ay isang prinsip at Pilipina lumalang kanyang ina na siya may panakit sa kanya bilang isang Katoliko. Masaya siyang nagsisilbi sa simbahan ng Binondo bilang sakristan at calligrapher o tagasulat ng mga dokumento sa simbahan. Bilang isang kabataan, kasapi siya sa samahan ng Dominican Confraternity of the Most Holy Rosary. Kinalaunan, nakapag-asawa siya na ang pangalan ay Rosario. Ang dalawa ay binigaan ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Nagwasay, payapa at simple ang pamumuhay pamilya. Noong 1636, naakusa si Lorenzo ng pagpatay. Nakapatay daw siya ng isang kasila. Sa kanyang pansamantalang kaligtasan, lumisan siya ng Manila at sumakay sa isang barko kasama ang 3 Dominikano at 1 Pilipino. Lumisan ang barkong kanilang sinasakyan patungo ng Okinawa noong 10 ng Hunyo, 1636. Sa hindi inaasahan, noong dumating sila sa Japan, sila ay ipinadakip sapagkat ang mga pinuno noong panahon na iyon ay pinagutos ng basilan ng mga Kristiyano. Si San Lorenzo at ang kanyang mga kasama ay itinulong sa salang pagiging Kristiyano. Nang hindi niya isinuko ang pagiging Kristiyano, sila ay itinulong 2 taon. Noong 27 Setyembre, 1637, sila ay ipinadala sa Nagasaki upang pahirapan at patayin kung hindi pa rin susuko ang pagiging Kristiyano. Isa sa mga pagpapahirap ng kanilang minalas ay ang sabi nila magpapainom ng galong tubig sa kapiliga upang panulan ang kanilang tiyan at pwesang palabasin ang mga tubig sa kanilang ilong at tenga. Sunod nito ay ang sushi o ang pagbitay ng pagbalik at pagsukat sa mayroon upang maiwasan ang pagkondol ng dugo sa ulo. Mas matagal na katawalik, mas matamatay. Ang kanilang kaliwang kamay ay hindi nakatali upang pagselas sa mga tagatubis ng pagsukuan ng pananampalataya. Mayroong pumasuko ng kanilang pananampalataya. Ngunit si Lorenzo ay umapit sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo. At mas pinili pa ang mamatay. Ang kanyang mga salita ay isa akong Katoliko at ang pusong pinahanggang ang kamatayan para sa Panginoon. Kung ako man ay may sariling buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya. Sila ay pinatay at naging matatag sa pananampalataya hanggang sa kamatayan. Isang himala ang maging daan upang siya'y maging santo. Noong 1983, may isang batang Filipina na ang ngalay Alegria Policarpo na nagdudusa sa sakit na hydrocephalus mula pa sa kanyang pagsilang. Siya ay dumating sa tulong ni San Lorenzo. Ayon sa bata, nakita daw siya ng isang lalaki na maliwanag sa kanyang panaginip. Ang lalaki ay may hawak ng rosario habang nakatala sa langit. Nang siya'y nagising, siya ay dumaling mula sa sakit. Noong gabing iyon, tumulog ang kanyang magulang kay San Lorenzo na naway bumuti ang kanyang kaligayahan. Kanila rin nilagyan ng retrato ni San Lorenzo ang unang ng bata. Ang kanyang biyahe
beatifikasyon ay itinako sa Manila ng Papa Juan Pablo II noong 18 ng Pebrero, 1981, na naging kauna-unahang beatifikasyon na dinakos sa labas ng Vatican. Matapos ang 6 na taon, noong 18 ng Oktubre, 1987, siya ay tinaas sa rango ng mga santo ni Papa Juan Pablo II. Si San Lorenzo, ang patron ng mga katataang Pilipino, ng bansang Pilipinas, ng mga tao na natatrabaho sa iyong bansa, at ng mga sakristan. Ang ehemplo ni San Lorenzo Ruiz, ang pagpapatunay na tayong mga Pilipino, kahit sa oras ng paghihirap, hindi bibitaw sa Panginoon. Ang ating mga kababayan sa langit, kasama si San Pedro Calungsod, ang mga testimonya na ang mga Pilipino ay mga Diyos at makabayan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin kami ng mga Pilipino at ang buong mundo. Ang punong nakapagdiwang natin sa gabi ito ay si Reverendo Padre Amador Pamuno. Pagsitayin po ang lahat at sumabay sa pagbubuhay na amin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat tumanag sa banal na pagdiriwang. Isama natin sa pagdiriwang na ito, ang isang ito ang ating mga personal na intensyon o mga hinihinging tulong sa Diyos sa pamamagitan ni San Lorenzo. Isama rin natin ang mga yuwao
ina at kapatid ni Linda, sila, si Tito Santos, ang mga kabataan, ang mga kababayan natin, yung mga walang panahon na makisama sa atin ngayong gabi sa misa ito, mga naghihingos, mga walang trabaho, mga walang kinakain, walang bahay. Isama natin sila sa ating mga panalangin, nabigyan sila ng lakas at bigyan ng bigaya ng Diyos sa pamagitan ng isang universo. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhakong nagsasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, kalaman ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y imanatangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, pagawain tayo sa ating mga kasalanan, at pagbuhayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Heso Luis at mga kasamahan ay maka sa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming pamamanan. Inilulubog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bigyan. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa kanyo ng ulap at kinausap na si Moises. Ang pitumpong matatanda ay nanghina niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May nag-iwag dalawang matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa ay Medad. Inawag sila kasama ng pitumpo, ngunit hindi sumama. Gayunman, ginahaginan din sila ng espiritu ng Panginoon, kaya sila nagpahayag dalawang. Nakita pala sila ng isang binata at katakulit na nagpunta kay Moises. Sabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapakayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Mose na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di niya sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka ba ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko maging propeta ang lahat ng Israelita at mapaspos ng espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank
pakinggan ninyo ito. Kayong mga mayayaman, tumangis kayo at tumagulon dahil sa mga kapighatian natin sa inyo. Bulog na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga nalibig. Kinain na ng kalawang ang inyong ito at hilak, at ang kalawang binilon ang magiging katibayan laban sa inyo, at para ako'y nauubos sa inyong naman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibigay sa mga babas sa inyong piling. Umabot sa langit, sa paligid ng Panginoong kapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga anak na inyong inakit. Nagpakalayo kayo at nagpasasar ito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at pinatay ang mga mangkik. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Kaysa may dalawang kamay, maghuhulog ka sa
ating pinagpupulita sa kanyang kapisahan. I would like to thank you again for inviting me to celebrate this Holy Mass this evening. We heard in the introduction about the beatification and canonization of San Lorenzo Ruiz, or Saint Lawrence Ruiz, by Pope John Paul II, now Saint John Paul II, in February 1982 at Luneta Park, Manila. And 5.5 years later, Lorenzo was canonized at Vatican by the same Pope as the first Filipino saint and named patron saint of the laity, patron saint of the overseas workers, patron saint of young people. After many years, his life continues to inspire devotion and love of Mary and Jesus. He was an ordinary layman doing ordinary layman's work, but with extraordinary devotion to Mary and the Catholic faith. Ang kanyang buhay ay puno ng mga leksyon para sa atin, the faithful, which are relevant during his time and even now. He was a good husband, mabuting ama, family man, and provider. He was a devoted member of his church, a conscientious church worker, a prayerful person, and a devout follower of the Blessed Mother. In his life, we can see examples of Christian values and lessons which can help us as we journey in faith. First, we Filipinos are not only worth dying for, we are also capable of dying for a godly cause and for God Himself. We are not always found at the receiving end. Many of us are not only willing, but also actually giving. Many of us are dying 1,000 deaths each day for our families, for our country, and most importantly, for God. Iniiwanan natin ang ating mga pamilya para sila mabuhay sa ating mga ginagawa dito sa ibang bansa. Yes, graft and corruption, regionalism, mediocrity, and a host of other social menaces continue to be our curse. But voluntarism, generosity, and godliness are also just a few of our intrinsic goodness. Heroism is innate in us. Let us focus on our positive values that make the heroes and heroines in us shine brightly. Let us use every opportunity to bring out the heroic qualities in each of us. Let us be heroes and not celebrities. Second, having a lay person with a wife and 3 children, as the first Filipino canonized saint puts across the clear message that holiness is not the exclusive domain of priests and religious. We are all called to holiness. Lahat tayo tinatawag sa kabanalan. Holiness is our common vocation, whether we are priests, people in consecrated life, or laymen, laywomen. Our dignity is not in the titles that come before or after our names. Titles attached to names such as Doctor of Divinity, Doctor of Sacred Theology, Doctor of Canon Law, and License in Sacred Theology do not guarantee
personal holiness, which is the only fulfillment of our ultimate calling. The greatest among us is the one who serves the least. We do not need titles and salutations to serve the least. He or she who loves in the pattern of Jesus Christ, who laid down his life for others, is the truly holy man and woman, for holiness is the perfection of charity. Just as the heroic quality is inherent in us Filipinos, the virtue of holiness is likewise not found wanting in us. We have many holy, even saintly Filipinos in our midst. They are those who serve with utmost charity, without fanfare, hidden from the lenses of cameras, but not from our pure sight. Many of them are simple lay people. We must admit that many of them are the ones who serve us, rather the ones we serve. Like San Lorenzo Ruiz, they make us examine the veracity of our claim, perhaps not vocal, but nonetheless actual to holiness. We are capable of holiness not because of our ecclesiastical titles and positions. We can be holy, and many of us are indeed holy, because that is what we are called to be. Filipinos, whether priests or lay persons, and these saints, canonized by the church or simply known to God alone, we are a saintly people. So let us be saints together. Mangyayari ito sa atin, kahit na maliit na S, hindi na yung malaki. Kasi you will be canonized. Pero marami sa atin gumagawa ng kabutihan. Natatago, hindi pinapakita sa lahat, pero ginagawa gusto nila magbigay ng halimbawa sa mga kapwa natin, mga kababayan. Third, heroes and saints are not produced overnight. Lorenzo Ruiz was steadfast in his faith because throughout his life he was accustomed to church, to God, and to the Blessed Mother. He was able to give his life for the church because he was always at the service of the church. As a young boy, as mentioned in the introduction this evening, he was a sacristan. As a young man, he was an escribano, a high secretary. And though he went with the missionaries not primarily to the mission, he answered the need of the situation when he was actually with them. He assisted the missionaries when they were in Japan to spread the gospel of Christ. In the same way, we become heroes and saints only if we keep ourselves attached to what is heroic and saintly. Service to others through the church is heroic. Paglingkod sa kapwa sa pamamagitan ng simbahan na natin mga parokya ay heroic. Love of Jesus and his Blessed Mother is saintly. In this regard, the home and school are two important training grounds of heroes and saints. Let our homes be homes of saints. Nagdadasal ang mag-asawa, nagpapakita ng halimbawa sa kanilang mga anak, pinapakita ang nalagang sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. Let our schools be schools of heroes and keep our families attached to Jesus and his Blessed Mother. May our schools always remind the young of our heroes and train them so well as to be able to respond when ultimate sacrifice is demanded of them. Lorenzo Ruiz said, I shall die for God, and for him I will give
if I have it. So he died once for God, for one life is all that he had. We die our 1,000 deaths for God each day. For martyrdom begins with living for God, not dying for him. To die for the faith is a gift to some, but to live for it is a gift for all. That gift may never become ours, but that all is always certainly ours. Mga kaibigan, marami sa inyo hindi na magsisimba bukas because this Mass is already anticipated Mass. That's why the readings that you heard this evening are all readings for tomorrow's 26th Sunday Mass in ordinary time. So you will notice that the readings are very important to all of us, especially the Gospel. The Gospel tells us that any person of goodwill doing their best to follow Christ's footsteps graces the world. Every good deed contributes towards the battle against evil. So downgrading the motives behind someone's charitable gestures amounts to spiritual begrudgingly. God's action is not limited to any class of people. He may be sending his message to us in the most unexpected and tragic events that befall us. Goodness is where we find it. John must have been surprised that Jesus refused to stop the man that we heard in the Gospel today from doing good work in his name. Jesus made it clear that all good comes from God the Father, and that doing charitable work was not the exclusive right of his followers. God moves where he wills and uses whom he wills. His Spirit is at work beyond the confines of established religion. So mga kapatid, kung kayo ay pinupuligan ito sa St. Joseph na mag-volunteer, huwag kayo makaatubili. Ang sinisilbihan niyo, hindi si Father Patrick, kundi ang Diyos. Siya ang magbibigay sa inyo ng mga gantimpala. Siguro hindi niyo makikita dito sa lupa, pero gantimpala na nakalaan sa inyo doon sa pangalawang buhay. Gawin natin ang dapat gawin natin kabutihan, hindi ngayong naggugulit na tayo ng kapistahan sa Lorenzo, kundi sa buong buhay natin. Sila tayo sumasampalataya ako sa isang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, na mayroon ng langit at lupa, na lahat ng nakikita at hindi. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, Tuto na anak ng Diyos, sumilang sa mga Diyos bukas sa Diyos, Iwan bukas sa Iwan, Diyos na totoo bukas sa Diyos na totoo. So at hindi ginawa, kaysa mga sa pagkatusa sa Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating makakaw na tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nalaw mula sa kalangitan. Nagdadawang tao siya ng Espiritu Santo, may pilipinig na naging tao.
ang tungkulin natin mamuhay ay sunod sa kautusan ng Diyos at paglabanan ang lahat na nagustuhan gawin at ninanais naman natin bilang tao. Pagdalapit natin ang ating kahinaan at tayo manalangin, Panginoon, lingin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa Francisco, Arzobispos Michael Miller, Padre Patrick, Padre David, Padre Amador at lahat ng kaparian sa buong mundo, naway magabayan na tayo tungo sa malalim na pananampalataya sa Diyos at matinyas ng pag-ibig sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handa ng ipagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagkakaluyo ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni Moises at Jesus, sa pag-unawa sa patuloy ng Espiritu at maging handa sa pagkalinga sa kanyang gabay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway ang ating mga dalaga at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalataya Kristiyano at manatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway ipagkaloob ng mga among pagpapagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal sa gobyerno sa kanilang pamamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Naway mapagkaloob natin lahat na ang mga biyaya at kayamanang ipinagkakaloob ng Diyos ay hindi upang ikaw at kami, kundi dapat ibahagi lalo sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Upang tayo lahat ay matuto makinig sa panaluhay ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya, sa kalikasan at halupit ng pagbabago ng klima, at nang lahat ay matutuloy pangalaga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, turuan kami magalak sa kabutihan ng iba at ipagtulungan sa kanila sa pagkakaluyo ng mga pagpapahalaga ng kahariang itinatag ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at nag-aawi, magpakailanman.
Sila'y kapatid namin may panindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mo kanilang matulad ang iyong anak ay naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang buo ng mga kapir ay lumanap hindi dahil sa katatagang tigas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hukay at kalangitan, kami naguguli sa iyong kadakilaan. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinamay, pinasalamatan kanya, pinaghabi-habi niya ito, iniaw sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli na niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang nagbago at walang hanggang iman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawag ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkaalaala sa akin. Ipagpugin natin ang misteryo ng pananampalataya. See
ng buhay at ang tali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kaya kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinatapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami ng sasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo na nabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amali kami mo ang iyong simbahan lahat sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Miguel na aming Arsobispo at ng Kanang Kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin tayo na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga tumahan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panilapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaya sana ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaragal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Amen.
Ito ang gobyerno ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, makalat ng mga inaanyayahan sa kanilang ibig. Panginoon, hindi ako dapat na patuloy sa iyo, kundi sa isang salita mo lamang ay kanilang.
bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, malapati kung kami makarating sa kaluwalhatian inilaan mo sa amin. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Naging dakilang kasabi ka sa mga simbahan sa parokya. Tulungan mo
ay umahan sa iyong katapangan. Kami iyong mga kababayan ay buong mapagmamaging kumikilala sa iyo bilang isang Pilipino. At aming darangin, ikaw ay isa Ama ng tahanan na mag-alaga sa aming mga pamilya. Mamalagkit na bigyan mo kami kakakaisa sa pagmamahalan, ikaw na lumaan sa mga paghihirap na may kabaan at nanay sa Diyos. Kainahin mo ang mga may karapatan sa pag-iisip at katawan, at tulungan mo sila magkamit ng kagalagan na mula sa amin. Ikaw na nakakay sa upang kanayagan, tutukoy mo ang mga bawat sa Pilipino na hinihirahan at nahanang ang buhay sa iyong ipagdaro ng mundo. Ikaw na halimbawa ng katatagan, pagkakasalaw para sa iyo at ng pananampalataya at panitulog mo na ito'y iwanan at tumakbo sa aming gitna. Ikaw na nakakatahan sa ating Pilipino ang mahirap na tanging nakapagpatuloy sa ating bahay. Manahiliin mo kami sa higit. Tulungan mo kami Diyos na may magtutulungan para sa aming susunod na kaulanan. At tulungan mo kami maging ang tunay na kapayapaan. Amen. Sa Kristo Kristi na sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagkain na kapangyarihan Diyos, Ama, at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo papaya.
natin sa ating foro na napakagandang pagkantang selebrasyon ni San Lorenzo. Okay.